Ang mag-asawang doktor na si Evelyn at Will Castor ay mga scientist na nag-aaral tungkol sa artificial intelligence, kung saan naniniwala silang maaring ilipat ang consciousness ng tao sa computer. Naghahanda na silang pumunta sa isang conference upang magbigay ng presentation sa mga donor na magbibigay ng pondo para sa proyekto nila. Samantala, pinakita naman ng isang lalaki na bumili ng cake tapos ay dinala niya sa lab kung saan kaarawan ng isang empleyado. Pinamahagi ito sa lahat pati kay Joseph, isa ring scientist na mentor ni Evelyn. Sa iba pang lab naman, ay pinakita ang isa pang scientist na si Casey, na noon ay ina-analyze niya ang utak ng unggoy. Sa oras din na yon, ay nagsimula na ang presentasyon. At naroon si Max, ang best friend ni Will, para sa introduction. Pinaliwanag ni Evelyn na malapit na ang evolution kung saan computer na ang magpapatakbo sa lahat. Pinaliwanag din ni Will na ang proyekto daw nila ay magbibigay ng malaking improvement sa sangkatauhan. Dahil kaya daw nitong pagsamahin ng talino ng lahat ng tao. At noon din, ay isa sa nanonood si Bree, leader ng isang terrorist group. Samantala, sa lab ay may ibang naramdaman si Joseph. Biglang namatay ang lahat ng computer. Matapos ay sumabog ang mga ito. Mabuti na lang malayo si Joseph kaya di siya nadamay. At nang matapos na ang presentasyon, habang pumipirma sa ilang dokumento, ay may intern staff na bumaril kay Will. Tapos ay agad din itong nagpakamatay. Buti na lang ay hindi masama ang tama ni Will. Pinakita sa balita na inatake din pala ang lahat ng AI computer lab sa bansa. At ang lahat ng lab na ito ay may kaugnayan kay Will. Pinuntahan nila si Joseph habang nakikipag-usap sa mga FBI. Doon ay nagpakilala sa kanila si Agent Buchanan na nangakong tutulong sa investigasyon. Pinaliwanag niya ang grupo na responsable sa pag-atake, isang grupo na hindi sang-ayon sa ideya ni Will. Ayaw ng grupo na gamitin ng AI technology bilang kapalit sa kaalaman ng mga tao. At ngayon, yung lab na lang ni Will ang tanging natitira. Nang pumunta sila sa lab ni Will, ay pinakilala sa kanila ang AI technology na si Pin, isang most advanced AI na ginawa ni Will. Napahanga sina Agent Buchanan dahil kilala silang lahat nito pati ang mga impormasyon nila. Pero sa oras din na yon ay sumakit ang ulo ni Will. At kinagabihan ay lalong lumala ang kondisyon niya. Matapos ang ilang pagsusuri sa kanyang dugo ay natuklasan nila na may lason pala sa dugo niya. Isang radiation poisoning na nilagay sa balang ng baril sa kanya. Hindi ito kayang gamutin sa kahit anong paraan. Kaya binigyan na lang siya ng 4 hanggang 5 buwan para mabuhay. Kaya pinayuhan siya ni Max na sulitin ito. Ngayon ay handa na siyang gugulin ang mga huling araw upang makasama si Evelyn hanggang sa huling sandali niya. Kaya kinabukasan, agad nag-impake si Will. Dadalhin niya sa lab ang mga file niya upang ibigay kay Joseph. Pero habang naghihintay si Evelyn sa pagbalik ni Will, ay may napansin siya sa mga box ni Will. Pinag-aaralan pala ni Will ang consciousness ng utak. At in-upload niya sa computer ang bawat brain activity. Kaya minungkahin ni Evelyn kay Max na ilagay nila ang consciousness ni Will sa computer. Para kahit mamatay ang katawan ni Will, ay patuloy pa ring mabubuhay ang kanyang utak. Sa una ay di sumang-ayon si Max dahil delikado daw ito. Kapag nagkamali daw sila sa pag-upload nito, ay maaari itong maging banta sa buong mundo. Pero sa huli ay nakumbinsi din siya ni Evelyn. Kaya agad kumuha ng abandonadong lugar si Evelyn kung saan maaari nilang gawin ang proseso. Tapos ay bumalik siya sa lab ni Will. At kinuha niya ang processor ng AI na si Pin upang dito ihalo ang consciousness ni Will. Sinimulan na nila ang paghahanda kay Will. Banilinan din ni Will si Max na anuman ang mangyari ay alagaan niya at huwag pababayaan si Evelyn. Gamit ang mga numbers at formula, mga wire at computer ay sinimulan na nilang i-upload ang utak ni Will. At good news, dahil gumagana daw ito. Lahat ng alaala ni Will, pronunciation kung paano magsalita, common sense, logic at mga kaalaman at impormasyon. Lahat ng ito ay pinasok nila sa computer. Pero nang maglaon ay tumatanggi ng kumain si Will. Hanggang sa dumating na ang oras, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Lubos na nalungkot at nasaktan si Evelyn sa nangyari. Kinraymate nila ang katawan ni Will at pinalaya ang abo nito sa sapa. Pero pinagpatuloy pa rin ni Evelyn ang nasimulan. Kaso nga lang nahihirapan siyang matapos ito. Kaya nakumbinsi siya ni Max na ihinto na to. Kinausap ni Evelyn si Will sa harap ng monitor upang magpaalam kahit alam naman niyang hindi siya nito naririnig. Pero nang papatayin na nila ang computer at i-delete ang lahat ng file ay may napansin si Max sa monitor. Kinausap sila ni Will sa pamamagitan ng message. Kaya nagulat sila at hindi makapaniwala sa nangyayari. Patuloy niya pang kinausap si Will. Pero wala daw makita si Will kaya binuksan niya yung webcam na magsisilbing mata upang makita sila ni Will. Pinakita ni Will sa monitor ang lahat ng memorya niya. Pero sabi ni Will ay tila naguguluhan daw siya. Kaya aayusin daw ni Evelyn ang code niya. Pero nagulat sila dahil si Will na mismo ang umayos sa sarili niyang code. Pero ganun pa man ay nagdududa si Max. Maaari daw na si Pin ang kausap nila ngayon yung AI technology sa lab ni Will dahil sa processor nito in-upload ang utak niya. Lalo na nang humiling si Will na i-connect siya sa internet upang mapalawak ang kakayahan niya at kaalaman. Kapag kinonek daw nila si Will sa internet ay mapapasok nito ang lahat ng database sa buong mundo. Pero desidido si Evelyn na i-connect si Will sa internet. At dahil sa pagpupumilit ni Max ay nagalit sa kanya si Evelyn at tuluyan siya nitong pinaalis. Dahil sa sama ng loob ay uminom mag-isa si Max sa bar.
At doon ay nilapitan siya ni Bree. Hinahanap nito kung nasaan si na Evelyn dahil alam niya daw na may binabalak itong mapanganib. Pero umalis lang si Max upang iwasan siya. Nang lumabas na si Max para pumunta sa kotse ay hinarang siya at kinuha ng mga lalaki. Kinulong muna siya panandalian tapos ay dinala siya kay Bree para kausapin. Kinukumbinsi siya ni Bree na ituro si Evelyn at pinapaliwanag sa kanya ang sitwasyon. At noon din ay na-trace na nila ang lokasyon ni Evelyn kaya agad silang umalis para puntahan ito. Pero huli na ang lahat dahil sinabi ni Will kay Evelyn na parating na sila. Kaya mabilis kinonect ni Evelyn si Will sa internet at pagkatapos ay agad siyang tumakas. Kaya nang makapasok sila ay naka-shutdown na ang lahat ng computer at malayo na rin si Evelyn. At ngayong naka-online na si Will ay may access na siya sa lahat ng CCTV sa mundo. Kaya alam niya na kung nasaan ang mga kalaban. At kaya niya rin kontakin ang cellphone ni Evelyn. Pinasok niya rin ang mga bank account ng ibang tao tapos nilagyan niya ng pera ang bank account ni Evelyn. Kontrolado na ngayon ni Will ang buong internet. Kaya nagawa niyang ipakita sa monitor ng FBI ang lokasyon ng mga teroristang humahabol sa kanila. Kaya naghinala si Joseph na may kakaibang nangyayari dahil alam niyang si Pin lang ang may ganong kakayahan. Pero ang pagkakaalam nila naka-shutdown na si Pin. Agad namang nahuli ang ibang miyembro ni Bree. Habang si Bree naman ay naghahanda ng tumakas. Tinapon nila ang lahat ng gadget at gamit nila na maaaring mag-connect sa internet dahil doon malalaman ni Will ang lokasyon nila. Habang sina Evelyn naman ay binili ang isang buong bayan na desyerto upang dito itayo ang laboratory nila. Ito ang ideya ni Will upang lalong mapalakas at mapalawak ang kakayahan niya. Gumawa sila ng malalaking signal para sa satellite, malaki at magandang laboratorio, at high-tech na mga kagamitan. Meron na din silang malaking monitor kung saan nakakausap ni Evelyn at nakakaharap si Will. Pero di nagtagal ay nalaman na din ni Bree ang ginagawa ni Evelyn, at unti-unti nang nakukumbinsi ni Bree si Max. Makalipas ang 2 taon, lalong nagiging advance ang kakayahan ni Will. Nakagawa na siya ng matataas na teknolohiya na kahit kailan ay hindi pa nagawa ng sino man. Kahit pa ang nanotechnology na may kakayahang ayusin ang anumang bagay na nasira. At malapit na ang oras para masubukan ito. Isang gabi nang nag-aayos ng satellite si Paul. Ginulpi siya ng 2 lalaki at tinakawan. Agad siyang dinala sa loob ng lab na duguan at doon ay mabilis siyang ginamot ng mga aparato ni Will. Hindi ordinaryo ang bilis ng paghilom ng kanyang mga sugat. Pero parang may hindi tama. Dahil hindi na pangkaraniwan ng lakas ni Paul. At kaya na din pala pumasok ni Will sa utak nito. At hindi lang yun. Inimbitahan din ni Paul ang isang lalaking paralisado at pinagamot niya to sa laboratorio ni Will. At kinabukasan ay malakas na din to at nakakalakad. At mula noon, nag-iimbita na sila ng may mga kapansanan at pinapapunta nila sa lab ni Will upang gamutin. Ipapakita na daw ni Will ang matagal niya ng hangarin ang tumulong sa mga taong may sakit at kapansanan. Kaya nag-imbita pa sila ng mga taong may sakit at pinasama din nila sina Joseph at Agent Buchanan. Nagulat sina Joseph nang makita nila si Will. Pero tulad ni Max ay naghinala din sila at natakot. Pinakita ang isang bulag na ginagamot ng aparato at sa oras na yun ay agad ding nakakita. At dahil sa mga nasaksihan ni na Joseph ay lalong nadagdagan ng takot nila. Kaya bago siya umalis ay may pasimple siyang inabot kay Evelyn. Tapos ay hiniling ni Buchanan sa officer niya na patayin ang internet sa buong mundo. Dahil ito lang daw ang makakapagpahinto kay Will. Nakipagkita naman si Max kay Joseph upang pigilan ang ginagawang pagpaparami ni Will. Plano ni Max na humuli ng isa sa mga pasyente upang lagyan ito ng virus sa dugo at nang sa gayon ay tuluyan ng mabura si Will. Matapos ay naghanda na ang mga tao ni Bree. Nag-set up sila ng mga trap sa tunnel kung saan sila dadaan upang makapasok sa teritoryo ni Will. At matapos magalit ni Evelyn kay Will dahil sa pakikialam nito sa emosyon niya ay lumabas siya upang magpahangin. Sinalubong siya ni Will gamit ang katawan ni Paul. Pero noon din ay nagsimulang umatake si Bree. Lumabas sila mula sa ilalim kasama si Max. Humarap naman ng mga tao ni Will para makipag-usap pero binaril ni Max sa kamay ang isa sa kanila. Pero mabilis lang na naghilom ang sugat nito. Kaya binaril nila silang lahat. Pero tila ganun lang din ulit ang nangyari. Kaya napilitang umatras sina Max. Sina Bree at Max ay bumalik sa tunnel. Habang ang iba naman ay sumakay sa sasakyan. Hinabol ni Paul sina Max sa ilalim ng tunnel habang hinabol naman ng iba yung sasakyan. Kaso nga lang, may patibong pala na naghihintay kay Paul. Habang napatay naman ng iba yung nasa sasakyan. Alam ni Will na lalagyan nila ng virus si Paul. Kaya ngayon ay wala na siyang pagpipilian kung di ikalat sa hangin ang nanotech na ginawa niya. Kaya sinimulan niya ng paakyating sa itaas ang mga ito. Nabubuo ang anumang sira na madaanan ng mga ito. Agad naman nilang kinuha si Paul na noon ay duguan. At mabilis nila tong kinuha na ng blood sample bago mamatay. Nang gabi din na yun ay tumakas pala si Evelyn at pumunta sa isang motel para magpalipas ng gabi. Pero ilang oras lang ang lumipas ay kinuha nila siya at agad na dinala sa kinaroroonan ni na Joseph. Doon ay pinakita sa kanya ni Max ang tubig na nagmula sa patak ng ulan. Kung saan nakahalo na pala doon ang mga nanotech na pinakawalan kanina ni Will. Kaya ang mga ito ay kumalat na sa lahat ng lugar. At kapag nagtagal ay magagawa na nitong kontrolin ang lahat ng organic life sa buong planeta, paliwanag ni Max kay Evelyn.
Dahil hindi daw naniniwala si Max na si Will talaga yon. Kaya kailangan mailagay yung virus kay Will. Pero walang paraan para makapasok sila doon. Kaya nagpresenta si Evelyn na magsakripisyo. Ituturok sa dugo niya yung virus tapos ay babalik siya doon para magpa-upload kay Will. At sa oras na mangyari ang upload, ay papasok na din sa code ni Will yung virus. Kaya mabilis silang naghanda para simulan na ang plano nila. Pero dahil may nadaanan silang tubig ulan ay naramdaman ni Will ang pagdating nila. Pinwesto na nila ang mga armas at nagmasid sila mula sa malayo. Habang bumalik naman si Evelyn sa lab ni Will. Pero sa di inaasahan ay may lalaking sumalubong kay Evelyn. At ito ay walang iba kundi si Will na mismo. At dahil hindi pa pumapasok si Evelyn ay nangamba silang hindi matutuloy ang plano. Kaya sinimulan na nilang umatake. Tinanong naman ni Will si Evelyn kung bakit. Why didn't you believe me? Pero tinamaan si Evelyn kaya ginamit ni Will ang mga nanotech niya upang kontrolin ang mga tao sa paligid at sirain ang mga armas ni na Joseph. Habang dinala naman ni Will si Evelyn sa loob ng lab. Pero doon din ay pinagtapat ni Will na alam niya palang may virus si Evelyn. At lumalabas na si Will pala talaga siya. Dahil in-upload niya pa rin yung virus para lang sa ikapapayapa ng lahat. Hindi niya din pala balak kontrolin ng lahat. Gusto niya lang muling buhayin ang kapaligiran. Alisin ang polusyon sa hangin at linisin ang lahat ng dumi na ginawa ng tao. Dahil yun daw ang pangarap ni Evelyn na gusto niya lang tuparin. At sa huling hininga nilang dalawa ay na-realize ni Evelyn na sana pala ay naniwala siya agad kay Will. Tapos ay natagpuan sila ni Max na magkayakap sa huli. Subukan mo rin panoorin ang iba pang video sa channel na to. Maraming salamat po sa panonood. Huwag mo din sana kalimutan mag-like at subscribe.